Sa lagay po muna ng panahon, isa na naman pong low pressure area na posibleng maging bagyo ang binabantayan po ng pag-asa sa loob nga po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pa itong direktang epekto po sa ating bansa pero may maliit na tsansang maging bagyo sa loob ng 24 oras. Sa ngayon po'y habagat pa rin ang siya nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Kabilang po dyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Central at Southern Luzon at maging sa Visayas at Mindanao. Samantala, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa. Bunsod pa rin ang inaasahang pag-ulan at baha dahil pa rin sa epekto ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa Dagupan City at sa mga bayan po ng Rosales at Santa Barbara sa Pangasinan. Gayon din sa buong lalawigan ng Bataan at sa mga bayan po ng Bulacan, Malolos at Obando sa Bulacan. Wala rin pasok all levels sa San Ildefonso, maging sa San Jose del Monte City, sa Bulacan pa rin po yan mga kapatid. Ganon din po sa San Simon, sa Pampanga, Tarlac, o sa Tarlac City at sa mga bayan ng Calatagan, San Luis at Taal sa Batangas. Mula naman preschool hanggang senior high school, wala pong pasok sa Calasiao, Pangasinan, probinsya ng Benguet at mga bayan ng La Paz at Santa Ignacia sa Tarlac. Kanselado rin ang face-to-face classes pero maaari pa rin mag-online o modular classes sa ilang lugar. Kabilang din dyan ang maraming lugar sa Pangasinan gaya ng Aguilar, Basista, Bugalion at Manawag, pati na rin sa Mangaldan, Mapandan, San Carlos City at San Fabian. Gayon din sa ilang bahagi ng Bulacan katulad po ng Balagtas at Baliwag City, maging sa Bocaue, Kalumpit, Giginto, Hagonoy at sa May Kawayan City. Wala rin pong face-to-face classes sa Pandi, Plaridel at Santa Maria sa Bulacan, sa Apalit at Masantol sa Pampanga. Suspendido rin ang klase sa Santo Tomas, Pampanga, San Clemente, Tarlac at ilang bahagi po ng Batangas katulad ng Balayan, Calaca, Laurel at Lemery. Pati din po sa Lian, Nasugbu, Tingloy at Tuy. Kanselado rin ang face-to-face classes sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna at maging sa Montalban sa Rizal. Samantala, 4 po ang kumpirmadong patay dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at ng habagat. Sa pinakahuling datos nga po mula sa NDRRMC, galing po ng Mindanao ang mga namatay sa pagtama ng bagyo at ng habagat. 3 naman ang sugatan habang 4 pa ang nawawala. Higit 400,000 individual naman ang apektado po ng sakuna. Sa bilang na yan, higit pong 48,000 ang kinakailangang ilikas sa mga evacuation center. Sa ibang balita, itinuloy na kahapon ng Philippine Coast Guard ang kanilang search and retrieval operation sa mga nawawalang sabongero dyan po sa Lawa ng Taal. Pansamantalang ipinahinto ang paghahanap noong Sabado sa Taal Lake dahil pa rin sa epekto ng masamang panahon. Pero kahapon, gumamit ulit ng Remotely Operating Vehicle o ROV at aerial drones ang PCG para suyurin ang lawa. Yun nga lang mga kapatid, wala silang nakitang anumang bagong ebidensya. Pinag-aaralan naman ngayon ng mga lokal na pamahalaan ng Laurel, Talisay at Agoncillo sa Batangas ang pagdedeklara ng state of calamity. Nalulugi na kasi ang kanilang mga mangingisda dahil matuwalang bentahan ng isdang nahuhuli sa lawa simula po nang pumutok ang issue sa posibleng pagtapon ng mga bangkay ng mga sabongero sa Taal Lake. Sa ilang pang balita, niliwanag po naman ng Malacanang na wala pang nilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court labang kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sa oras na mayroong ilabas na warrant ang ICC ay dadaan pa daw ito sa Interpol. Obligado rin po ang pamahalaan ito'y ipatupad at arestuhin si De La Rosa tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagliwanag pa ho ni Bersamin, walang magbabago sa paghawak ng pamahalaan sa mga kasong may kinalaman sa ICC. Maliban na lamang daw kung maglalabas po ng desisyon at kautusan ng Supreme Court kaugnay po sa mga nakabimbing petisyon sa kanila.